Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapon, gagawa po ako ng video kung paano gagawa ng carbonized rice hull. At hindi lang yun, mas pinaka-importante kung paano gagawa improvised carbonizer. Bago ang lahat, ipapakita ko muna kung ano yung mga gagamitin natin ng mga materials. Ito yung gagamitin natin para sa paggawa ng carbonizer. Improvise kasi ang gagamitin natin ng mga gamit is number 1, itong mga lata ng sardinas. Isang malaking lata ng gatas. Ito yung primary tools na gagamitin natin or materials para makakabuo tayo ng carbonizer. Pero kailangan din natin ng tying wire para sa pagdugtong natin mamaya ng mga lata ng sardinas. Pagdugtong-dugtongin kasi natin ito para mabuong carbonizer. Kailangan din natin gumamit ng martilyo, syempre, kasi magbubutas tayo mamaya sa lata ng sardinas para doon natin ipapadaan yung tali, yung tying wire. Tapos, kailangan din natin cutter na tying wire. Okay? Ito na po yung lata ng sardinas. So, ang gagawin natin, bubutasan lang natin ulit yung dito bago ipagdugtong natin lahat. Okay, ipapakita ko po sa inyo kung paano natin bubutasan itong lata ng sardinas. Ipapakita ko kung paano ito idugtong ang dalawang lata. So, ganyan lang yan. Hanapin mo lang kung saan yung butas na pwede natin lagyan ng tali. Kung nagsentro ba sila. Okay. So, ito yung pangtali na tying wire. Tanggalin mo na. So, ngayon, ito na po yung pinagdugtong-dugtong ng mga lata ng sardinas. So, ito yun. May marka na akong ginawa dito na bilog. Ito yung bubutasan natin. Bago dito natin i-insert yung mga pinagdugtong-dugtong natin ng mga lata. Ayan. So, ganyan ang mangyayari.
Yan. So, yan na po ang finished product carbonizer. So, ang next na gagawin natin ay so, yan na po ang ating carbonizer. Nalagyan na natin ng ipa. So, tingnan nyo, lumalabas yung kanyang usok sa tinatawag nating carbonizer. Yan. So, kailangan talaga natin gumamit ng carbonizer once na gagawa tayo ng carbonized rice hull. Dahil, pag wala tayong ginagamit na carbonizer, may tendency kasi na mamamatay lang yung apoy sa ilalim. So, after ilang minutes, I think 7 minutes, ito na po yung ating carbonized. Ayan. So, tuloy-tuloy na yung kanyang pagbuga ng aso. So, ibig sabihin yan, yung apoy sa ilalim ay hindi namamatay. At mas lalo pang lumalakas. So, pag malakas ang buga ng aso, pakilala niyan. Ang apoy sa ilalim, sinusunog niya na mabilis ipa na nilagay. Ayan, so kung mapapansin nyo, nagsisimula na nga siyang umuuling yung mga ipa dyan sa carbonizer. After 1 hour and a half, ito na po yung inuli na ipa. Totally, hindi pa talaga siya masyado ng uli. So, hihintayin pa rin natin siyang ubos ang kanyang pagkauling. Yun, patuloy pa rin siyang
bumubuga ng usok pala, pero medyo mahina na. So siguro no, baby! B-boy! Gusto niya ding haluin. Antabayan pa rin natin yan. Patuloy natin yung babantayan kasi pag 80% na yung naging uling, pwede na diligan ng tubig. Basain na natin siya para hindi lahat maging abo. At pagkatapos nun, patuyuin. So, kinabukasan pwede natin yung isako. Or ihalo natin directly lupa na pagtataniman ng mga halaman. So, ito na po yung finished product na sinunog natin na ipa. So, sa makikita ninyo, pwede na itong magagamit para sa ating mga halaman. Sa mga hindi pa nakakaalam, itong ipa ng palay ay marami kasi itong benepisyo na ibibigay para sa halaman at lalong-lalo na sa lupa na pinagtataniman natin ng mga gulay. Nang una, meron siyang properties na ma-neutralize niya yung acidity ng soil or ng lupa. At saka pangalawa, gagawin niyang buhaghag yung lupa mo na pagtataniman. Once na hinalo mo ito sa lupa, so lalo na yung clay soil, gagawin niyang porous.